Isang magandang umaga po o tanghali sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Isang magandang araw po sa lahat. Mga kababayan, ang bilis po ng araw. 2025 na po ngayon. 3 taon na lang, actually less than 3 years. Magto-28 na po. Magto-28 na, year 2028 at malapit na po ang pinakahihintay na naman natin na presidential election sa atin pong bayan. Ito po ay napaka-crucial, napakahalaga mga kababayan. Tayo ay mamimili na naman magpapaupo ng papalit kay PBBM mga kababayan. At sa ngayon mga kababayan, matunog po ang mga pangalang Sara Duterte at Leni Robredo. Of course, andyan rin ang Risa Hontiveros. Yan, yung mga pangalan po na yan. Sila po ang mga matutunog. Natatakbo para sa pagkapangulo po. Kung kayo po ay aking tatanungin, ano sa palagay nyo? Sino ang karapat-dapat na suportahan po natin sa 2028? Ang akin pong napipisil mga kababayan, malakas pa rin ang pundasyon, ang base ng kakampings mga kababayan. Base po sa aking obserbasyon, may mga grupo po na talagang pinapalakas po nila si Leni Robredo at sinimulan na po nilang i-build up itong si dating Vice President Leni Robredo. By the way mga kababayan, napag-alaman po natin na she's doing well. She's performing well as mayor sa Naga City itong si Madam Leni Robredo. At marami nga pong nagpapasalamat na mga taga-Naga dahil nga po napakaganda po ng kanyang pamamalakad. Kauumpisa pa lang mga kababayan. Now, kung sa national level, sabihin nating tatakbo uli siya, sa palagay nyo, ano kayang chance ng ating Vice Presidente? Kung ang kanyang makakasagupa, sabihin na natin na ang maghaharap sa 2028 ay Robredo versus Duterte. Ano kaya ang chance ni Ma'am Leni Robredo mga kababayan? Para sa inyo mga kababayan, sino ang susuportahan ninyo? And I would like to direct this question to the Marcos loyalist, kung sino ang kanilang susuportahan. Dahil wala po tayong nakikitang malakas na pambato ang Marcos administration. So at this point, mahina po sa surveys itong si Speaker Martin Romualdez. Kaya I don't think na may patatakbuhin ng Marcos admin. Wala po silang choice kundi it's either na suportahan si Leni Robredo or hindi po natin alam kung magkakaroon po ng Risa Hontiveros na lalaban din sa presidential race sa 2028. Pero para sa akin, kung talaga pong we want to get rid of the Dutertes, hindi po dapat magkabanggaan ang mga dating magkakasama. Dahil mahahati po ang boto ng sambayan ng Pilipino at magkakaroon po ng opportunity na naman ang mga nagpahirap sa ating bayan. Kaya sana magkaroon po ng dialogo ang mga iba't ibang kampo ng mga makapilipino, kampo nila Trillanes, kampo ng Kakampings,
kampo ng akbayan, etc., etc. Dapat po mag-usap-usap po sila at iwasan ang magkakabanggaan sa 2028. Pag-usapan po kung sino ang dapat na suportahan sa labanang ito para presidente. Kailangan po nating magkaisa, mga kababayan, para hindi po tayo mahahati. Ayaw na po nating mangyaring muli na isa na namang Duterte ang umupo, ang makabalik sa palasyo sapagkat naranasan na po natin, nakita na po natin kung paano maglingkod ang Duterte. Nakita na po natin yan kay former President Digong Duterte. Meron bang magandang naganap? Nangyari sa ating bayan? Wala. Patayan, EJ case, korupsyon, mga pondong hindi maipaliwanag, mga kababayan. At marami po pa pong mga kapalpakan, lalo na po sa mga proyekto. Ngayon lumalabas po, mainit itong mga projects ng Duterte na nagkakabagsakan itong mga tulay, etc. Wala po, substandard, kinain ng kontraktor ang pondo. Kaya nagkakasiraan, hindi pa gaanong katagalan itong mga tulay na to. Nagkukulaps na one at a time, mga kababayan. Huwag niyo pong ipagmayabang sa mga DDS na ito po ang the best president. Alam niyo mga kababayan, ako po yung natatawa every time na may mga mabasa po tayo na sinasabi po nila na ang Duterte daw ang the best na administration or best president. Kaya gusto daw nilang suportahan si Sara para bumalik sa kanila ang kapangyarihan dahil napakaganda raw. Noong panahon ni Digong, mga kababayan, hindi po naging maganda ang Pilipinas. Lalo pong pumangit ang Pilipinas sa pamamalakad ng Duterte. Yun nga, patayan at nilubog tayo sa utang. Okay lang sana na nilubog tayo sa utang kung yung pondo na yan ay ginamit para sa ikauunlad ng bayan o pagprogreso ng Pilipinas. Pero ang masakit dyan, mga kababayan, mukhang ginamit, binulsa. Ginamit sa pansariling pangangailangan or at their own disposal, mga kababayan. Hindi po tama. Pera ng taong bayan nawala. Ang dami pong mga nangangailangan. Ang atin pong mga mag-aaral, kailangan po nila ng pondo sa edukasyon. Mga flood control projects para po hindi masira ang mga pananim ng mga farmers. Wala, ginamit din. Kinurakot. Marami po tayong pangangailangan. At yun nga, ang nakaraang administrasyon ay gumastos sa mga pondo na ito na hindi naman maipaliwanag kung saan napunta ang mga pera na ito. Lumobo ang utang ng Pilipinas sa kamay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya questionable, mga kababayan. Kaya sa mga DDS, huwag nyo sabihin na the best president ito. Gusto nyo ibalik muli si Sara Duterte. Naku, huwag na, please. Huwag na. Ayaw na namin ng isa na namang Duterte na pasaway ang sakit ng ulo. Marami ang nabudol. We thought na ang Duterte administration ay magbibigay talaga ng kasaganaan at kagandahan ng Pilipinas or kagaganda ng buhay. Pero wala. Hindi po nangyari yan. Yan po ay isa palang pambubudol sa taong bayan. Sila ay nagbalat kayo. Naniwala naman. Ang mga kababayan natin, marami ang naniwala na ang alam natin ay totoo nga. Ang intensyon ni Rodrigo Duterte na bigyan tayo ng isang magandang
pamumuhay bilang Pilipino sa ating bansa. Ngayon, isang hinaharap natin malaking problema ay ang pakikialam ng China. Ang ginagamit ng China ngayon ay ang mga Duterte. Sila ang mga kinakasangkapan ng China, mga kababayan. Kaya ang mga Duterte po, ito ay ang pamilyang traidor sa bayan at kumakampi sa China. Mga kababayan ko, magsama-sama po tayo. Kung si Leni Robredo at BP Sara ang maghaharap sa 2028, dapat boboto po tayo para kay Leni Robredo. At kung mapagkaisahan naman na instead of Leni Robredo, si Risa Hontiveros ang tumakbong Pangulo, kung after negotiation, pag nag-usap po sila at pumayag si Leni na wag muna akong tatakbong Pangulo, I'll let Risa Hontiveros to lead, sa presidential race, na siyang tatakbong mag-represent sa mga makabayang Pilipino, well, we will support Risa Hontiveros for sure, mga kababayan. Sa tingin ko, mga kababayan, malakas pa rin ang mga Duterte pero dapat magkaisa po tayo dahil ayaw po nating makabalik muli sa pwesto dahil ginahasa ng mga Duterte ang ating bayan at ayaw na po nating maulit itong panggagahasa nila, paninira nila sa ating bayan. Okay, mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Marami pong salamat at isang magandang tanghali sa atin pong lahat. Naimbagal daw tayo amin, Pilipinas.